14 kadlaw absent ko sa parokya, out of town, kay akong part 2 nga bakasyon. The first part of my vacation, they are supposed to have 1 month vacation for each priest. Ako ra may nag-avail nini. So sa January, 14 days, timing sa pag-install ni Bishop Labajo sa bagong diocese of Prosperidad to which I belong. And then the second batch sa akong bakasyon, ato ko mitamong sa ordinasyon, sunod sa 25th anniversary sa priesthood ni Father Ephraim. Nagamay taga napula-po dito, o dito ko sa amo, aron mamista atong Sabado, the feast day of St. Luis de Gonzaga. Balik na ko karon. Kaya murag mawa ko nga taas mapahayahay ko dito sa Surusuroy para makauban kay yamukat diri sa trabaho. Humana ako bakasyon, tapos na ang ni-consume na ako ang 1 month. Although dili kompleto, pero at least nga I have 24 days for my vacation. Nya karong adlaw ato sa ulog ang pagkatao ni Juan Mabunyag, the birth of John the Baptist. Kining maong piyesta sa pagkatao, paghimugso ni Juan nga Mabunyag, kung mahulog kining Domingo, iya piyesta gihapon. Kano man, kay very importante ang papel ni propeta ni Juan Mabunyag sa kasaysayan sa kaluwasan nga kung mahulog man siya sadya ang piyesta, padayon ang piyesta. Kasagari sa mga santos, kung magpiyesta matumong sa Domingo, padaplin kay ang tinuod niya, ang una priority nga piyesta, ang piyesta ni Kristo din kanang matag Domingo, kanang pag-commemorate sa iyang pagkabanhaw, Easter Sunday, because each Sunday is Easter Sunday. So muna nga kining San Juan magbunyag nga atong sa ulog karon sa iyang piyesta, gani dunay kanabang vigil mass for St. John the Baptist last night, karon ang misa sa adlaw. Matunaon, ang atong ngalan nini kanunay, ang famous San Juan. San Juan. Kung San Juan, ato ta obserba sa mga uban nga mga lungsod o mga lugar, minawas in Manila, kanabang ang mga trabahante, paingon sa opisina, paingon dito sa malls, ang trabaho sila, magringkot sila, nagsakay og jeepneys. Magringkot nga naman, tungkol kay bus-on sila, binasa lugar San Juan, Metro Manila, bus-on sila. Sayang ang tubig nga mo i-spray or i-douse sa mga tao, or mabasa, sayang, muna nga, tungkol kay sayang ang tubig, kay lisod ang tubig, muna nga gikan sa kanal, muna ilang suyupon, muna i-spray sa mga tao, hugaw kayo siya, baho. Pero muna kanabang gitawag ang merrymaking o kasadya, kalipay sa pagsaulog nining mao nga San Juan. Ang mga pamilya adto dito sa dagat, silang pamilya maligo, magpiknik sila dito kay San Juan lagi. Kasagari sa mga community outing dito sa parokya, ila itumong sa San Juan. Tungod kay ang San Juan, Juan magbinasaay man. Na asa man nagsugod, dili nga tradisyon nato sa Pilipinas, kini magbinasaay. Masanay tubig, ibubo, murag di nakamako kay murag kanabang idawat, accepted naman siya nga tradisyon. Pero murag kung kapayin ko sa trabaho, kinahanglan doon kay extra ilisan, kay babasa magid ka. So kalipay ang murag ang gitagaang pagtagad nga lawa mo ang merrymaking kalipay kasadya sa pagsaulog sa pagkatao San Juan. There's nothing wrong with the tradition. There's nothing wrong with merrymaking. Kalipay man ta. Pero that is only one component of a pista. Sabi ito, gikan pista ko dito. Di man pwede ba yung pista nga way disco. Di pwede nga magpista nga way sugal. Di pwede magpista nga way sabong, way inom. Kaluwi sa Diyos, may patay. Kay kanito, kada pista, doon ay patay ang among lungsod. At yung ibalhin na sa original date niya, ang kapistahan sa inyo San Luis, nahunong ang kamatay.
Kay matag pista pagkabuntag o bisperas pa na nagbuyo na niya gidunggab, gitigbas o gipusil. Pagbalhin na sa original date niya sa June 21, wala na patay. Ingon ang pare nga si malipay mo nga inyong birthday ang pagkaon ito sa sunod buwan. Kaya proper pista sa Santos ito mong diha ang kanang pista gyud dili kun lain nga date. Anyway, malinawon ang pista. Karon sa ulong nato sa pista ni San Juan nga kanabang pasagari ato kasadya binasaay malipay sab tungod kay usahay wala may tubig gamit sa kanal mo nang sugod na ang away. Nadiha na ang komosyon tungod kay lapok man hugaw. So kalimtan nato ang pagsaulog sa pistahan San Juan sa iyang pagkatao unsa man si Juan sa iyang papel matod pa sa kanabang unang pagbasa kay kanhi propeta Isaías nga before I was born God has appointed me. So wala pa ko tao ang gitudlo nako sa Ginoo, gi-appoint ako sa Ginoo. Kung kang Jeremiah ka, mingon si Jeremiah nga ingon ang Ginoo nga, Jeremiah, before you were born, I have appointed you. Gipili ko na ikaw. So, pagkamatao, pero from Isaiah, siya, before I was born, God has appointed me. So, matag tao, doon na siya kanang future, iya sa Ginoo, ang pagpatuman sa mga kaugmaon ng para sa Dios mo ang ginikanan nga nagmatuto sa bata. Kanang si Juan nga natawo siya, imposible siya. He was a son of the impossible woman. Posible tungod kay ang magtiayon tiguang nakaayo. Unya tapos kanabang baog na sila. Di na sila makahimo og bata tungod sa ilang katigulangon. Pero way imposible sa Ginoo kung ang Ginoo mo plano matuman siya. Kay walay imposible sa Dios because God, as we have already heard, God is writing straight in a crooked line. Mga hitabo nga di masabtan sa tao na muna unsa man si Juan, bibilang nga mga atong malandong si Juan as a forerunner of Jesus. Siya nag-una na tao kay siya nag-andam sa dalan sa Ginoo sa iyang pag-abot aron ipreparar ang mga tao nga mubalik kadto sa Ginoo pinaagi kadto sa ilang pagmahimong followers ni Jesus. Ang sakop ni Juan kadto mga misda, some of the disciples of Jesus, mga apostles na nga nahimo nga mga disipulo ni Juan na mabunyag. Mateo na kabig siya gikan siyang pagkasala ang kahimtang as a tax collector. Pagingon ni Jesus nga dali, sunod ka ako, immediately he left his office. Ano man, yung man nakasayon nga, primero pagkita unya, kanang musunudayin ka, tungod kay the reason, he must have heard the preaching about Jesus by John the Baptist. Muna, pagkamatay ni Juan, na bunyag, itong ipumputan siya sa ulo, ni King Herod, kanang ang mga sakop, mga followers ni Juan dito na sa Ginoo paingon dito nagtapok kay nganuman siya nahimo nag-recruit siya dili para kaniya kundi para sa Ginoo. That's why he was not the real light but he is the bringer of light. Munang ingon niya kanabang siya ang nag-andam sa Ginoo, nagtudlo siya sa tinuod nga kahayag. It's just a spotlight, kang spotlight kanang the beam of light si Juan so that the object is visible. So that Jesus is visible, siya ang spotlight and Jesus is the limelight. Siya ang focus sa light. Ang focus sa pagsangyaw ni Juan mo si Jesus. Musa ang tanan, mudangop ng Jesus. Ang focus sa pagsangyaw, ang paghinulso sa mga sala o pagpabunyag. Kunya mo sa gipadayon ni Jesus sa dihang namatay na si Juan nga magbubunyag. And I'm impressed with his virtue, the virtue of humility. I must decrease, so he must increase. Siya kung magpaubos, yung ni Juan, aron siya ipataas.
Kay sumusunod siya unta sikat, pero iyang kanya dili man ako ang kordero sa Dios, dili ko na ako ang Mesiyas. Siya ang kordero, tinuod niya kordero sa Dios. Itudlo niya si Jesus nga siya ang tinuod. Di man siya nagpakaroon na siya ang ipaabot sa mga tao asa sa Mesaya. Dili nangandam lang daan siya sa dalan sa mabot nga Mesiyas nga mo si Jesus. Ang iyang humility, sa iyang humility makita man diha sa iyang kinabuhi nga simple. Dito siya sa Kamingawan, o siya puyo sa syudad, sa Jerusalem, dito sa Kamingawan, dito ang iyang dugos o dulon ang iyang pagkaon. So, simple siya. Ang iyang paramit, simple sab. Ano man, so that he would not become the focus of intention. Paubos siya. Ang iyang tagad ang Ginoo. We can become like John the Baptist. Ngayon usap kita sama ni Juan nga bunyag, na din kita mag-andam sa dalan sa Ginoo, na magkabig ang tao paingon sa Ginoo by our example. In our humility, sa atong pagpaubos. Kaya magsangyaw kita nga kanang aruganta, way mutuo. Kaya di makita ang mensahe sa atong kinabuhi. Muna ang hagit ni Juan kanato, di lang malipay ta nagsulong sa pista, kung dili kita nga mahimong another John the Baptist, din kita mahimo nga mukabig sa mga tao by example ngadto sa Ginoo.